May mga pagkakataon sa buhay na hindi mo naman pinlano na may pumasok na tao sa sistema mo. Yung tipong masaya ka na sa tahimik mong buhay, tapos biglang may darating na gugulo sa utak mo. Hindi siya parang sa pelikula na may background music o perpektong timing. Sa totoong buhay, magulo, nakakainis, nakakapagod, at madalas, hindi nyo alam kung saan kayo lulugar. Bago tayo magpatuloy, gusto muna nating bigyan ng isang malaking shout out ang ating subscriber na si Noel mula sa Volleyball TV sa Morong Rizal. Salamat sa walang sawang suporta. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Bago natin simulan ang kwento ni Jack, i-like at mag-subscribe muna kayo sa channel natin, mga ka-desires, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated tuwing may bagong confession. Tara, pakinggan natin ang kwento. Magandang gabi, Kuya Will. Itago mo na lang ako sa pangalang Jack, 27, administrative assistant sa isang university dito sa Manila. Ang buhay ko, routine lang talaga. Bahay, trabaho, computer. Mag-isa lang ako sa maliit kong inuupahang apartment kasi ang mga magulang ko nasa probinsya na. May kanya-kanya na ring pamilya. Sanay naman ako. Mas gusto ko pa nga yung walang nakikialam sa akin. Dahil tamad akong magluto para sa sarili ko, laging delivery app ang takbuhan ko tuwing gabi pag-uwi galing shift. Doon ko madalas makuha tong si Arkin. Rider siya. Matangkad, moreno, at laging nakasuot ng faded na jacket. Sa totoo lang, Kuya Will, hindi siya yung tipong palabati o palangiti. Madalas mukha siyang bad trip, lalo na kapag traffic o maulan. Heto po, boss, yun lang ang laging sabi niya sabay abot ng plastic, tapos hihintayin lang ang sukli at aalis na. Suplado talaga. Pero hindi ko alam kung bakit. Tuwing gabi, imbes na mag-isip ako sa trabaho, inaabangan ko kung siya ba ulit ang makukuha kong rider. Minsan, kapag iba ang nag-accept, nakakaramdam ako ng kaunting panghihinayang. Hindi ko maintindihan ang sarili ko noon. Akala ko nung una, natutuwa lang ako kasi pamilyar na ang mukha niya. Pero unti-unti, nag-iiba na pala yung nararamdaman ko. Isang gabi ng Biyernes, sobrang lakas ng ulan sa Maynila. Umorder ako ng pagkain sa delivery app mula sa paborito kong restaurant malapit sa apartment. Halos isang oras bago dumating at si Arkin na naman ang rider. Pagbukas ko ng pinto, halos wala nang tuyong bahagi sa suot niya. Umaagos yung tubig mula sa helmet niya, tapos nanginginig yung kamay niya nung iniabot niya yung pagkain. Naawa ako, kaya sabi ko, pumasok ka muna, patilain mo muna yung ulan. Tumingin siya sa akin, medyo nakakunot ang noo. Wag na boss, madudumihan lang ang sahig mo, sabi niya na parang naiirita na ewan. May pride din ang loko. Sabi ko naman, sige na, sandali lang naman. Sa huli, pumasok din siya. Naupo lang siya dun sa plastic na upuan ko malapit sa pinto, yakap-yakap yung helmet niya. Ipinagtimpla ko siya ng 3-in-1 na kape. Nung inabot ko, nagkadikit yung mga daliri namin. Malamig yung kamay niya pero bigla akong nakaramdam ng kaba. Uminom siya ng tahimik. Doon ko napansin na may butas pala yung sapatos niya at basang-basa na yung medyas niya. Walang nagsasalita sa amin ng ilang minuto. Sobrang awkward. Salamat dito, biglang sabi niya ng mahina. Hindi nakatingin sa akin. Yun lang ang usapan namin nung gabing yun. Pero pagkaalis niya, hindi na ako makatutok sa pinapanood ko. Pagkatapos ng gabing yon, parang may nagbago ng konti sa pagitan namin. Nagkapalitan kami ng numero at Facebook.
Doon na rin nagsimula yung tuloy-tuloy naming pagchat-chat. Lalo na kapag nasa biyahe siya bilang delivery app rider at napapadaan sa area ko. Si Arkin kasi, Kuya Will, ang hirap basahin. Minsan bigla na lang magte-text ng, "Kumain ka na?" na parang may concern talaga. Tapos kinabukasan, kahit mag-message ako sa Facebook, seen lang o aabutin ng ilang oras bago mag-reply. Nakakalito siya, nakaka-frustrate din. Isang araw, nakita ko siya sa kanto. Nakaupo sa tabi ng motor niyang nakatigil. Umuulan pa noon. Lumapit ako, dala yung payong ko. "Oh, anong nangyari?" tanong ko. Tumingin siya sa akin, halatang bad trip at pagod. Na flat. Kulang pa yung boundary ko ngayon tapos dagdag pa to. Bulong niya sabay tingin sa gulong. Hindi ko na siya pinatagal. Inabot ko sa kanya yung 500. "Heto muna. Bayaran mo na lang kapag kaya mo na." Pero imbes na kunin niya, tumayo siya bigla at umatras. "Wag na. Kaya ko to." Malamig niyang sabi, sabay iwas ng tingin. Natigilan ako, Kuya Will. Nainis ako, oo. Pero mas nangibabaw yung hiya ko. Hindi ko na siya sinagot. Tinalikuran ko siya at umalis, mabigat ang dibdib habang naglalakad sa ulan. Akala ko okay na kami. Pero parang sa isang iglap, muli na naman niyang inilayo ang sarili niya. Parang may distansyang hindi ko na maabot. 3 araw kaming hindi nag-usap. Hindi ako nag-o-order at hindi rin siya nagpaparamdam. Parang biglang naputol yung tuloy-tuloy na usapan namin na sanay na ako. Mas lalo pa akong napatigil nung tinanong ako ng katrabaho ko sa opisina isang araw. "Jack, sino yung madalas mong kachat? Jowa mo ba?" tanong niya. Napilitan akong tumawa, pilit na normal lang ang sagot ko. Sabi ko, rider lang siya sa delivery. Doon ko na-realize na kahit chat lang, parang hindi na siya simpleng kausap lang. Nung pang-4 na gabi, may kumatok sa apartment ko. Pagbukas ko, si Arkin yon. Nakatsinelas lang siya, amoy pawis, at may hawak na plastic ng burger steak at kanin. "Oh, bakit?" tanong ko. Medyo malamig ang boses ko. Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa sahig, parang nag-aalangan kung tutuloy ba siya o hindi. Tapos inabot niya sa akin yung pagkain. "Kain tayo. Pasensya na nung isang araw. Napagod lang talaga ako sa biyahe," sabi niya. Pumasok siya at naupo kami. Tahimik lang kami habang kumakain. Sobrang simple lang ng moment, Kuya Will, pero ramdam ko yung bigat sa pagitan namin. Parang may manipis na hangin na kahit wala kang nakikita, hindi mo basta-basta malalampasan. "Bakit hindi ka nagre-reply?" tanong ko habang nakatingin lang sa pagkain. Ngumuya muna siya bago sumagot. "Hindi ko rin alam. Buwisit ka kasi," sabi niya sabay iwas ng tingin. "Nasasanay na ako sa'yo. Hindi naman ako ganito dati." Diretso niyang sinabi, "Yun, walang lambing, walang filter. Parang simpleng salita lang pero mas tumindi yung kaba ko. Parang may tahimik na harang sa pagitan namin na hindi mo matukoy pero nararamdaman mo." Hindi pa rin ako okay sa ginawa niya nung isang araw. Pero sa sandaling iyon, ayoko rin siyang paalisin. Habang tumatagal, mas lalo pang nagugulo yung pagitan namin. Isang gabi, habang nagchat-chat kami sa Messenger, nabanggit niya na may isang babae raw na madalas umulit mag-order sa kanya sa delivery app. Kapag siya yung nakukuha sa delivery, madalas dinadagdagan nito yung tip. Nainis ako, Kuya Will. Hindi ko napigilan sarili ko. "Sino siya? Mukhang okay na pala income mo dito ah." Reply ko, halatang sarkastiko. Matagal bago siya nag-reply. "Customer yan. Kailangan ko ng panggas at pambayad sa overdue ko sa boarding house. Ano bang problema mo?" sabi niya. Hindi ako agad nakasagot. Sabi ko nga, "Trabaho yan." Reply ko na lang, pero medyo pilit na. After nun,
Hindi na siya nag-reply. Tiningnan ko yung chat namin, pero hindi na siya nag-type ulit. Ako naman, hindi mapakali. Parang may kumikirot sa dibdib ko na hindi ko maintindihan. Parang maliit na apoy na kahit pinipigilan, kumakalat pa rin sa loob. Hanggang sa lumipas ang gabi na nakatingin lang ako sa phone, naghihintay na mag-vibrate ulit yung phone ko pero hindi na. Parang yung pagitan namin, unti-unting humihiwalay kahit walang umaalis. Nung sumunod na linggo, may malakas na bagyo at nag-brown out sa buong area namin. Ang init sa loob ng apartment, parang nakulong yung hangin sa loob. Nakaupo lang ako sa sahig habang nagpapaypay gamit yung lumang notebook. Biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, si Arkin. May dala siyang maliit na rechargeable fan na nahiram daw niya sa tropa niya. "Oh, baka maubusan ka ng hangin dito," sabi niya habang pinupunasan yung pawis sa leeg niya gamit yung bimpo. Pumasok siya at naupo sa tabi ko sa sahig. Madilim sa loob, tanging liwanag lang ng kalsada sa labas ang pumapasok sa maliit na bintana. Tahimik lang kami, tanging tunog ng ulan at hangin sa labas yung maririnig. Pero sa loob, parang mas mabigat pa yung katahimikan. Yung init, hindi lang galing sa panahon, kundi pati sa pagitan naming dalawa na hindi maipaliwanag. "Arkin, ano ba talaga to?" Tanong ko sa kanya ng mahina. Hindi siya agad sumagot. Tumitig siya sa sahig tapos umiwas ng tingin. "Hindi ko alam kung bakit hinahanap kita lagi," sabi niya, putol-putol yung boses niya. "Hindi ako ganito sa mga lalaki, Jack. Alam mo yan, natatakot din ako. Parang may bumigat sa dibdib ko sa narinig ko. Hindi ko alam kung matatakot din ba ako o matatawa sa sarili ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Dahan-dahan ko na lang hinawakan yung kamay niya na nakapatong sa sahig. Mainit at basa yung palad namin dahil sa init, hindi komportable, pero hindi rin namin binitawan agad. Parang sa gitna ng dilim at kulob na hangin, doon ko na-realize na pareho lang pala kaming nawawala. Takot, magulo, pero hindi rin makaalis sa pagitan naming dalawa. Marahan niyang hinila yung kamay ko palapit sa kanya. Nasa sahig kami ng apartment, mainit at malagkit ang hangin dahil sa brownout. Tapos madilim lahat maliban sa kaunting ilaw sa labas. Doon niya inilapit yung mukha niya sa akin. Hinalikan niya ako. Nung una, sobrang awkward, Kuya Will. Nagkaumpugan pa yung ilong namin, sabay kaming umatras ng kaunti. Parang hindi namin alam kung paano dapat gawin. Walang tama, walang eksaktong galaw. Parang sabay kaming nahuli sa isang bagay na hindi namin planado. Pero sa pangalawa, mas naging mahinahon na. Mas alam na namin kahit papaano yung isa't isa. Ramdam ko yung init ng labi niya at yung amoy ng ulan at kalsada na kumapit sa kanya. Parang buong araw niyang pagod at biyahe nakasama sa sandaling yon. Walang usapan, walang kahit anong pangako. Pagkatapos nun, nahiga lang kami sa sahig. Magkatalikod pero magkahawak yung kamay namin, malagkit sa pawis, hindi binitawan agad. Parang kahit tahimik, ayaw pa rin namin lumayo. Kinabukasan, paggising ko, wala na siya. May iniwan siyang message sa messenger. "Biyahe muna ako. May kailangan akong asikasuhin." Walang ingat, walang balik ako agad, walang kahit anong kasiguraduhan. Nakatitig lang ako sa phone ko. Ramdam ko pa rin yung init ng nangyari kagabi. Pero kasabay nun, yung bigat na tanong kung saan ba talaga papunta yung lahat sa amin. Kuya Will, hindi kami naging opisyal pagkatapos noon. Hanggang ngayon nga, wala pa rin kaming label sa kung ano talaga kami. Pero nang ma-short si Arkin sa pambayad ng upa at kailangan niyang unahin ang pamilya niya, hindi na ako nagdalawang isip na alokin siyang tumira sa apartment ko. Ngayon, magkasama na kami sa iisang bubong.
Magkasama kaming kumakain. Magkasama kaming nanonood kapag pareho kaming may oras. At minsan, tahimik lang kaming magkayakap pagkatapos ng mahabang araw. Hindi perpekto ang lahat. Nag-aaway pa rin kami sa maliliit na bagay. Minsan, nagiging suplado siya kapag pagod. Minsan naman ako ang nagtatampo. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, masaya akong nandito siya. Hindi ko alam kung darating ang araw na tatawagin niya akong boyfriend. Hindi ko rin alam kung kailan mangyayari iyon. Pero sa bawat araw na pinipili niyang umuwi sa bahay na pareho naming tinitirhan, may maliit na parte sa akin na umaasang balang araw, hindi na lang kami basta magkasama sa iisang bubong. Baka balang araw, maging kami rin. At sa ngayon, sapat na munang panghawakan ang pag-asang iyon. Salamat sa pakikinig, Kuya Will. Jack, maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento mo na talagang sumasalamin sa totoong buhay dito sa Maynila. Alam mo, habang nakikinig ako, parang nakikita ko kayo ni Arkin. Dalawang ordinaryong tao na sinusubukang mabuhay sa gitna ng hirap, ng pagod, at ng sariling mga takot. Ganyan ang totoong relasyon, Jack. Walang script, walang perpektong lines. Si Arkin ay isang lalaking lumaki sa kalsada, kaya normal lang na hirap siyang magsalita tungkol sa emosyon niya. Yung mga linyang buwisit ka kasi, nasanay na ako sa'yo. Yan ang totoong salitaan ng taong naguguluhan, pero tinatamaan na pala. At ang pag-ibig, hindi lang naman puro magagandang eksena sa ulan o brown out. Nandoon yan sa pagtitiis sa init, sa paghahati sa siomai rice, at sa pagtanggap sa imperfections ng isa't isa kahit minsan nakakairita na. Huwag kayong bibitiw, Jack. Normal lang ang mag-away at magkalituhan. Basta sa huli, alam ninyo kung sino ang hinahanap ng puso ninyo pagkatapos ng isang mahabang biyahe. Mga ka-desires, ano ang saloobin ninyo sa kwento ni Jack at Arkin? Naranasan nyo na rin ba yung relasyong magulo at puno ng pride pero hindi nyo maiwan-iwan? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share ang video na ito. I-click din ang notification bell para lagi kayong kasama sa ating mga totoong kwento dito sa M2M Desires. Hanggang sa muli, ako si Kuya Will. Mag-ingat, magmahal, at maging totoo.